ECG time. So here we go, guys. I'm done with my laboratory today. So couple days, I think 2 days ago, I went to the doctor. Magpa-check ano ba yung mukha ko. Because I'm not feeling well. But also, it's time for my annual checkup. At least I got all the information or kung ano yung situation right now. Then this is our Alberta laboratory. If ever the doctor requesting you for any laboratory tests for annual. And here, guys, is actually a free everything. The laboratory test is free, but my key is missing. Where is my key? There we go. But the parking fee here is not for free. So I have to pay. So that's the good thing here in Canada, guys. Checkup is free. Laboratory is free. But the parking is with fee. That's it. So kailangan lang talaga magpa-book ahead of time. That's the problem, or medyo matagal. So, few days ago, medyo nakakaramdam ako ng sobrang heavy ng heart and sobrang hindi ako makatulog. So nagpa-check up na rin ako. And also, yun nga, in-advise ako ng doctor na kailangan kong matulog. So siguro because of my kind of work. Because yun nga, sobrang busy, sobrang daming kausap. From time to time, nandyan kailangan mga nag-i-inquire, kailangan sagutin. So na-practice ko na yung sarili ko na talagang on the spot sumasagot ako whatever the time. So yun lang yung talagang hirap ko na rin kontrolin. So ngayon parang gusto ko na rin magbigay ng time. Pag oras na ng tulog, tulog na. Tumatanda na tayo. So pero this is also part of my yearly annual checkup. So yearly talaga nagpapa-check up kami. Even hindi kami makapagpa-check up, our family doctors will contacting us. So nagko-contact sila each family to remind na kailangan na mag-see ng doctor or kailangan mo na mag-follow up if ever hindi ka nagpapa-check up. So wala ka sa records na nagpapa-check ka, gano'n. So tatawagan ka talaga ng mga family doctors dito or whatever kung sino yung pinaka last check up mo. So this is the way of like our medical here in Canada. And that's the sobrang good is with no fee at all. Walang fee yung doctor. Ang konting information about our medical here in Canada. Free po ang aming check-up. Free ang aming laboratories except sa mga gamot. But if you are if you're part of the company as working full-time, everyone here na working full-time is they have their insurance. So dun sa mga insurance na yon is nagko-cover din na meron kaming mga discount. It's either 70%, 80%. It depends how long they're working on the company. Ours, kasi si daddy is, he's working like more than 10 years na sa work. So he's getting like, I think it's almost 90% ng mga charges namin sa medicine is nako-cover namin because dun sa kanyang company insurance. So hindi rin lahat is sobrang totally free. So medicine is with fee. And even the optical is free check-up, but the glasses, if you're needing a glasses, if prescribed ka ng glasses, that's not a free glasses, so you have to pay for that. And visitors, specialist visitors, it's not for free. Sa mga parents na nandito, immigrants, yes, but sa mga parents sa mga parents na na-invite, hindi sila free for check-up. So those are talagang medyo mahal. Dahil nga sa being Canadian or part of the Canadian benefits, yun yung mga benefits na napaka-importante na nakukuha namin at sobrang thankful kami. But dun sa mga na-invite, sa mga hindi pa part ng Canada na mga invited na parents or family,
dun lang talaga bumabawi kasi sobrang mahal ng check-up dito guys. And sobrang mahal din ng gamot, sobrang mahal ng laboratory if you are not living in Canada. So yun lang guys. So ngayon, after a long time, hindi ako nakapagpa-check up. So kailangan ko na dahil bakal tumataas na nga yung mga cholesterol. But I know mataas ang cholesterol ko kaya ayun na nga, medyo nahihirapan ako. Then I am taking maintenance na for the heart kasi it's our family genes. Ayan, naman ako ata sa aking nanay at sa aking father. Mother, father, how do you brush your teeth? Yan, naman ako sa kanila. Yan, kaya talagang natatakot ako at this age, at 47, gusto ko na talagang mapa-check up or ma-maintain ko ano mga dapat ko i-maintain. Less food, starting to be healthy na right now. Nako, less coffee. Hindi talaga ako nagko-coffee pero lately medyo na-addict ako mag-coffee kasi sobrang sarap naman talaga ng macchiato. Lux Slim. Lux Slim okay kasi I think it's the caffeine, it's not too strong. Pero yung mga coffee dito sa Canada na mga binibili namin like Tim Hortons, Starbucks, sobrang strong yan. Hindi ako, pag nakapag-take ako ng Starbucks talagang promise 1 to 2 days hindi ata ako nakakatulog. Tim Hortons also like that. But I always ask them na sobrang quarter the coffee lang kailangan ko sa coffee ko. So yun lang, na-chika ko lang guys. So medyo nagpahinga ako kaya medyo nananahimik ako sa live selling right now because yun nga, I am actually suffering ng aking insomniac. Kumakagat na naman yung insomnia ko, talagang sobrang lahat. Nagtiti ako, hot tea before bed, tapos nagtitake ako ng melatonin. Then right now, yeah, meron nagsabi sa akin, even I asked the doctor, yung ashwagandha. I think ashwagandha. So I'm gonna take that. Lahat ng mga pagkain healthy, magsisimula na tayo dyan at less fats, less red meats. Pero actually yan nga, parang 1 week na kami nagugulay and fish. So it feels like medyo naglalighten yung aking pakiramdam na heavy. Ayun na nga. So uuwi na ako guys tapos na aking test. So in 2 days mapupunta na yun sa doctor namin and then tatawagin ako ng doctor if ever na merong hindi maganda yung nabasa doon. But for sure talagang kailangan kong i-meet si doctor after the results kasi they need to give me advice kung saan ako mataas yung ganito, ganyan. Pero I feel na malataas lahat dahil napakatakaw ko as a person. So ayun lang guys. Ayan na siya. Medyo mahaba yung pila kanina nung dumating ako. Pero hindi ako nakapagpabook ng appointment. I'm so happy na in-accept pa rin ako as walk-in. Kaya that's the good thing. At hindi na masyado nag-long wait compare before. Nako, ng mga panahon ng pandemic, grabe talaga ang waiting dito. Actually, pag tumawag ka, kailangan magpabook ka, pero next month ka pa ma-entertain, ganun. Even here, yeah, depende, saktuhan lang, depende sa branch, depende rin sa lugar, kasi this one is part of Northeast. So, merong mga Southeast, may Southwest. Ayan, yun naman ang kagandahan dito sa Canada. So, anywhere in the city of Canada, may mga branches or na dun na pwede ka magpa-check kung saan nearest yung iyong location or your house. So, ayun lang, na-ichika ko lang. Kaya sa mga may gustong malaman, gusto nyo matatanungin kung ano, totoo bang free? It's free. Yes, yeah, we can say yes, free. Pero not totally free. Kasi dahil the medicine is not for free. And, yeah, even the braces is not free. Check-up is yes, free siya. Pero merong mga some parts na hindi nga yung mga walang insurance, they have to pay from their pockets. So, except dun sa may mga insurance na coverage ng company nila. So, ayun lang. Uwi na ang atin yung girl at bibili tayo ng panlutong ulam. Masaya ako kasi na-ECG na ako. Sobrang hirap ng pa-schedule dyan. Ginawa ko, talaga nag-try na lang ako mag-walk-in today. So, wala rin akong schedule sa store ngayon. So, talagang dito ako nakafocus ngayon. But later, afternoon, magpe-prepare na ako ng shipping namin for the shipping ng aking mga orders. Pupunta tayo sa ayan, so may isa lang ako ngayon. Pupunta ko sa supermarket. So after ko dito sa
after natin dito sa pa-check up natin or pa-laboratory, bili tayo ng ulam. As a person, as a vice person. Pumasok kasi si Ate Sam. Double check tayo guys kasi dito bigla-bigla na lang meron mga something na sumusulpot sa bandang huli, kasalanan mo pa. Oops. Gora tayo ng Asian supermarket. Pasikat ng araw. Nagsisimula ng ano guys, matunaw. Pero hindi ko alam kung ito tuloy-tuloy na. Kasi January pa lang ngayon, wala nang biglang umista pang snow. Para sa akin hindi ito maganda. Mas gusto kong mag-snow na lang kaysa walang snow ngayon. Kasi baka mamaya in the middle of summer baka bigla siyang mag-snow. So diba, hindi nakakatuwa. Yan, kaya mas gusto namin right now pa lang ibagsak mo na yan snow. Today is January 20. Yeah, January 28th. So kung nasan man kayong gupalok ng mundo, thank you for watching. So ganito ang buhay namin sa Canada. My work is a full-time business, libraries, business owner of 2 retails, 1 mini grocery and 1 clothes or boutique dito sa Canada. So, gusto ko ang hirap pagka maliwanag na ganito. Ayun, nakakatakot mag-go through kapag hindi mo kita yung daan. Hindi siya madilim pero sobrang liwanag, hindi mo na nakikita. Yan ang problema dito sa Canada. Pag umaraw, araw talaga na araw na araw. Araw, gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka. Bigyan na nakabaan. Ayan, so kung hindi ba naka-follow sa page ko guys, mag-follow na kayo sa aming YouTube channel, Momsh Ina in Canada, or on Facebook is also Momsh Ina in Canada. And our live selling page is Wolf Saskia Corp. Also, we do have a TikTok and Instagram. And you can ship Canada-wide, US, and Philippines. So, lahat ng mga authentic products from Canada, we can ship to Philippines. Even I can ship Japan to Philippines. Oh, ala, parang hindi na ako to. Sobrang tirik ng araw guys. Wow. So yan. Yan, nakuha na natin yung result natin guys. And I'm so happy. Happy but medyo okay din. Nakuha na natin yung result natin. So far so good. Yun, galing tayo sa clinic ulit. So, nakita ko ng aking family doctor kasi lumabas na yung resulta ng lahat ng pina-check up ko. But still, I need to do or see the laboratory for the missing one. Dahil yung urine ko, hindi ko pa siya nagawa ng time na yun because of I have a period. So, today, so far, good kasi okay naman lahat yung naging results except one thing, cholesterol. So, in-expect ko na yun bilang ang takaw ng ating yung girl. So, in-expect ko na yun. So, yun lang naman. So far, liver is normal. ECG normal. B12 is normal. Yeah, so lahat naman ng red blood cells, white blood cells is good. So far good. So, yun yung mga, isa sa mga most important is my ECG is normal. So, thank God. Only kasi meron akong, pero I have one thing na kailangan kong balikan or magpa-check up ulit is my sleep apnea. Kasi yun ang talagang struggling ako every night. I'm actually struggling with sleep apnea.
It's been more than 4 years ko na rin siyang sakit, pero kailangan ko na talaga i-take yung or magkaroon ng machine. So good thing dito sa Canada guys is lahat ng laboratory check-up is free. It's 100% free except sa pharmacies or sa aming mga medicines. Yun yung mga binabayaran namin. If we don't have a insurance, medyo malaki-laki yung magbabayaran. So, good thing dun sa may mga trabaho, so may mga company insurance is nako-cover yan ng company. So, basically, less than $5 lang yung binabayaran ko for mga medicine na pinaprescribe sa akin. So, yun nga, meron tayo ditong pinescribe ni doctor ko for the cholesterol. So, iti-take ko siya for 4 months. Pero yun nga, sabi ni doctor ko is 1 month. I-check mo na kasi meron siyang mga side effects for the mga back pain, muscle pain. So, pag hindi ko kaya, pwede ako, or magka-fever ako, pwede akong bumalik kay doctor. So, dyan yung aking doctor guys. Ayan na dyan. So, malapit lang to sa akin. It's like 10 minutes away. And yung laboratory, I'm gonna do the urine test. I'm gonna bring the urine today. So, doon na ako magpipipi. Pipi, pupu, charot, pipi lang. Ayan, may requisition din ako dyan. So, that's all for today, guys. So, shinare ko lang sa inyo, guys, if it's like true, kasi marami rin nagtatanong if the medical dito is totoo bang libre. That is true. It's libre, guys. We're totally free for check-up and laboratory test. So, even for hospitalized, libre yan, guys. Panganganak, libre yan, guys. So, except nga lang sa mga medicine na dapat i-take. So, yun. Monday today, it's my day off. Yan ang aking lang pahingang-pahinga. Pero yan din yung aking shipping day. Kasi the whole week na trabaho sa store at pagla-live selling. Monday and Tuesday close yung aking store sa mall. So yun yung mga wina-workout namin lahat. Ang shipping, pick up dun sa between my area sa house ko. And the rest is doon na sa store. Kaya pagdating ng Wednesdays to Sunday, wala na akong tigil ng ratsyada. Wala nang tigil ng back and forth dun sa store. And our store is like, it takes 30 minutes away. But if it's like we're taking the highway, the fastest is 20 minutes away. Ayun lang guys, na-share ko lang and hope na nakatulong to sa inyo para magkaroon na ng mga closure yung mga naiisip na buti pa dyan, libre. Pero yun nga guys, hindi lahat ng nasa Canada is libre. And especially sa mga visitors, hindi libre. Only if you're living or talagang Canadian citizen na ng Canada. That is our privilege or benefits na nakukuha helping with from our government. So that's super helpful talaga. Napaka-importante talaga sa buhay ng medical. And yun nga, dahil din sa weather namin dito, it's very worse. Yung aming sobrang lamig, minsan biglang iinit. Talagang very mostly nangyayari is laging may mga sakit about the flu shots namin is free except nga sa mga visitors. Yung mga working permit hindi na ata mabibigyan ng privilege or meron na silang certain part na babayaran na nila, so hindi na 100% free ang check-up. But sana hindi nga ganun. So yun lang guys, aalis na ako dahil pupunta na ako sa aking laboratory test and mag-shipping tayo today. Ayan, ilalaglag ko na sa Canada Post. Dahil if it's like few less than 10 pieces yung aking package, ako na mismo nagda-drop off sa Canada Post. Yun lang guys. So today is January 26. So nung last test ako is Monday, I think. So it takes a week, pero in 2 days nandito na yung result. But only because I'm so busy. So Wednesday, Thursdays to Sunday is nasa store ako. So wala akong time para makita yung doctor. And the weekends is not open for the doctor. So they don't work at weekends. So Monday, kaya. Pero basically in 2 days, makalaman mo na yung result ng mga lab test dito sa Canada. Yun lang guys. Thank you for watching. If you want more or more chika future, please follow my page and see you again on our next videos.